Tecno Spark 30 Pro. Parang karamihan naman sa atin, alam na kaagad na sulit to base sa specs and presyo. Mahigit 6K ko lang din nabili yung sa akin dahil sa mga promo and vouchers. At sa 6K plus na yan, naka 120Hz AMOLED ka na, dual speakers, 108 megapixel camera, 8 gigs na RAM at 256 gigs na storage, at may Transformers na collaboration pa. So, pag-uusapan natin ngayon kung maganda ba talaga, may problema ba, ano yung mga pros and cons, pero bago yon, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so pasilip ko lang ulit sa inyo yung unboxing experience. Tulad doon sa Spark 30 na ginawan din natin ng video last time, medyo kakaiba rin yung box natin dito at binagay din talaga nila sa Transformers na tema. Actually, nalito pa nga ako kung nasan yung charger and cable. May hihilahin pa palang box sa baba na parang drawer at kumpleto pa rin naman sa mga accessories. Case na may blue frame para sa Optimus Prime na design, SIM ejector tool, charger at Type-C cable. At eto na nga, ang Tecno Spark 30 Pro Optimus Prime Edition. At para sa akin, sobrang ganda ng collab na ginawa ng Tecno dito, lalo pat kakalabas lang din ng Transformers 1 na movie. Hindi rin pilit yung design, Optimus na Optimus yung datingan. Nagustuhan ko rin yung malaking bilog na camera island. Bumagay talaga sa overall looks. Mamaya abangan nyo yung camera samples natin dyan. Pasado talaga for an entry-level phone. Tsaka, meron din kasi silang customized wallpapers and icons dyan. So, ang gandang design nito sa akin overall. However, kung sakaling hindi ka fan ni Optimus or ng Transformers, unfortunately, eto pa lang yung available na design sa atin ngayon. May ibang kulay naman, hindi pa lang talaga available dito sa atin sa Pilipinas. So siguro antay-antay muna kung sakaling ayaw mo ng ganito. Sa mismong build, syempre mostly plastic yung materials. 6K plus phone lang din naman itong pinag-uusapan natin. So pasalamat na lang din ako sa magandang design. Nabagsak to ng videographer natin. Medyo mataas din daw yung pinagbagsakan. Pero sabi ko naman okay lang sa akin yon kasi hindi pa rin naman ako nagbibigay ng Christmas bonus. So nagkaroon tayo ng dent dito pero maliit na tuldok lang naman at kung nakalagay naman yung case, for sure wala tayong ganyan. Working properly naman lahat at walang nasira. Naisip ko pa nga na parang maganda rin siguro yung battle damage style na Optimus Prime. Comment down below kung gusto nyo ng ganon. Bili kayo, tas gawin nyo sarili nyong phone. Kahit entry-level phone lang to, may official IP54 rating. So, plus din yan. Safe sa mga talsik ng tubig. Manipis lang din at around 7.4mm. Hindi siya kasing nipis nung Hot 50 Pro Plus. Pero manipis na rin naman at hindi rin gaanong mabigat. Now, sa lahat ng features nitong Spark 30 Pro, sa display talaga ako pinakabumilib. Sa ganitong presyo kasi hindi ko inaasahan yung 1080p AMOLED panel na meron pang 120Hz na screen refresh rate. Pang mid-range phone na kasi yung ganitong klase ng display. Pag sinabi kasing entry level, usually maganda na yung 1080p, 120Hz, pero IPS LCD lang. Yung iba pa nga, 90Hz, 720p IPS LCD. So, dito talaga ako pinabilib ng Tecno at legit na maganda rin talaga sa paggamit ko. Matingkad na kulay, inky blacks, great viewing angles, naka-widevine L1 na rin for full HD playback sa Netflix. Also, magandang speakers na rin yung ino-offer nila para sa ganitong presyo. Dual speakers na pantay yung lakas sa magkabilang gilid. Yung 120Hz na refresh rate, binibigay niya naman sa mga social media apps. So, smooth scrolling din tayo dyan. Tapos, eto pa, 1700 nits din daw yung peak brightness dito. At well, wala pa akong tool para i-verify yan, pero nung ginagamit ko naman to outdoors, hindi rin talaga ako nakukulangan sa brightness and visible pa rin kahit na maaraw. Isang plus din sa akin yung mabilis tsaka accurate na in-display fingerprint scanner. Yun nga lang, walang nabanggit na Corning Gorilla Glass protection ang Tecno dito. So kung may pagkakataon, palitan nyo na lang ng tempered glass itong pre-installed na screen protector. Susubukan kong humanap ng magandang tempered glass para dito. So, link na lang din sa description pag may nahanap ako. Okay, so usapang performance naman tayo at sasaglitin lang natin to since karamihan sa inyo may idea na rin naman dito. Una muna, malaki yung RAM and storage, 8256. Tapos, pagdating sa chipset, MediaTek Helio G100 yung gamit. So, sinabi ko na most probably may idea na kayo dito kasi almost same chip lang naman talaga to sa Helio G99.
nagamit na sa napakaraming entry-level phones. Over 400k yung Antutu benchmark score, goods for casual use and casual gaming, pero hindi siya yung pang-graphic intensive games like Genshin. Mobile Legends, Call of Duty, HOK, Pokemon Unite, yang mga yan ang pwede nating malaro ng maayos dito. Meron ding hardware-based gyro for gyroscope aiming. Eto na rin yung average FPS na nakuha namin sa iba't ibang mga games para mas magka-idea kayo. At eto naman yung thermals. Good temperatures din for a budget phone at hindi gaanong nagiinit. Battery life naman, pwede na pero may improve pa. 5,000 mAh din naman yung battery capacity. So, malaking battery din to. Power efficient din yung parehong G100 chip and AMOLED display natin. So, nung nakakuha to ng more than 12 hours na screen on time sa PCMark battery test, sabi ko, okay na rin naman pero nasabi ko rin na may improve pa to. Kasi yung Infinix Hot 50 Pro Plus na tinest din natin last time with the same chipset and battery capacity dito, nakakuha ng over 14 hours na SOT. Naka-AMOLED din naman yon, same refresh rate settings din nung tinest ko, kaya alam kong may ibubuga pa itong battery ng Tecno. So, sana ma-optimize pa nila sa mga susunod na updates. 33 watts yung supported na charging speed at tinest ko rin yan. From 10%, 64% ang inabot in just 30 minutes. At 1 hour and 7 minutes naman para mapuno to 100%. So, mabilis ang charging lang din. Sa camera naman, meron tayong 108 megapixel main shooter and 13 megapixel front cam. Ito yung mga photos na nakuha namin at tulad nga ng sinabi ko kanina, pasadong-pasado na rin for an entry-level phone, lalo na kung makukuha mo nga ng nasa 6K na price. Hindi na rin kasi siya yung potato quality na camera at very usable na yung kuha. Sharp din naman, good dynamic range for the price, hindi siya yung sobrang ganda pero nakakakuha pa rin tayo ng details kahit sa mga against the light na photos. At maganda rin yung kulay. Medyo nasa warm side lang yung karamihan sa mga photos natin dito pero ang kinaganda naman hindi siya yung sobrang tingkad na tipong peking-peke yung itsura at kahit yung 2 times zoom natin usable din as long as maliwanag yung lugar or may proper lighting tayo. Again, hindi ko naman sinasabi na sobrang ganda ng camera dito pero nakakatuwa lang na sa ganitong presyo hindi na potato quality yung makukuha natin at hindi na rin yung tipong mahihiya ka pang ipang-post sa social media. Yung selfies natin, ganun din. Actually, maganda yung kulay dito. Natural looking skin tones at hindi siya yung pinapaputi ng sobra yung mukha natin. Tsaka meron ding details. Make sure lang na meron tayong proper lighting bago mag-take ng selfie. Sa videos naman, tulad lang din sa ibang mga Tecno phones, pwede rin tayong mag-record hanggang 2K 30fps. Hindi nga lang yan usable kapag handheld lang tapos maglalakad-lakad ka kasi maalog talaga yung kuha. At wala tayong EIS dyan. So kung 2K resolution ang gagamitin mo, dapat naka-tripod or gimbal ka or pwede rin namang i-enable yung EIS sa 1080p resolution. Hindi siya ganun ka-sharp at medyo malaki-laki din yung mababawa sa details pero di hamak naman na mas stable yung kuha. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera ng Tecno Spark 30 Pro. Hanggang 2K 30fps din tayo dito at sa nakikita ko mukhang detailed din naman yung kuha. Yun nga lang, tulad lang din sa main camera natin kanina, magiging maalog din to sa ganitong resolution. So, kailangan din nating bumaba ng 1080p para ma-enable yung EIS. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone. So, let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Other features pa, meron tayong IR remote tulad nung sa mga Xiaomi phones. So, pwedeng gawing remote to sa ilang mga appliances natin. Haptic feedback, hindi maganda tulad lang din sa ibang mga entry-level phones. Video call sa Messenger, goods din naman. At isang good news din, yung dedicated micro SD card slot and headphone jack dito na unfortunately, pareho nating hindi nakita sa Hot 50 Pro Plus ng Infinix. Okay, so ang early bird promo nitong Spark 30 Pro ay 5,999 to 6,299 pesos pero hanggang November 11 lang yon. Again, 6,599 ko nabili yung sa akin, ginamitan ko ng vouchers. Tapos ngayon, may mga promo pa rin naman sila pero mas mataas na ng konti. Mga 7,200 yung nakikita ko sa ngayon. At syempre mas isasuggest ko na mag-abang-abang na lang kayo ng promo. Pero kahit na kasi sa 8K na presyo, sulit tong phone na to. So, para sa mga bagay na nagpapasulit dito, una, display. Sabi ko nga kanina, ito yung kinabiliban ko sa phone na to. Dahil bihira yan sa ganitong price at magandang display talaga. Yung performance, okay na okay din kahit pa sawang-sawa ka na sa G99 level of performance. Kung ganito naman yung price, panalo ka pa rin. Naka-dual speakers, malaking RAM and storage, saktong battery life lang pero mabilis naman mag-charge. Camera, goods na rin for an entry-level phone. Yung Transformers na design, alam kong may gusto at meron din namang hindi. Pero hindi may pagkakaila na ang galing ng execution
nila sa collab na to. And bonus pa yung micro SD card slot and headphone jack dito. Sa cons naman, apakahirap magreklamo dahil nga sa presyo. Pero inform ko na lang din kayo na wala nga tong Gorilla Glass protection, hindi pa siya naka 5G. Tsaka in terms of software support, gusto ko lang ding malaman nyo na hindi ganong katagal at hindi rin ganong kadalas magbigay ng software updates ang parehong Infinix and Tecno. Actually, hindi pa nga rin kumpirmado yung tagal ng software support para dito. Unti-unti naman silang nag-i-improve pero malayo pa sa software support na binibigay ng ibang mga brands na nag-e-excel naman sa ganitong bagay. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Comment down below kung anong mas gusto nyo, Bumblebee or Optimus Prime. Para sa review ko ng Tecno Spark 30, click nyo lang to. At para naman sa Camon 30 Premier, click mo lang to.